bubong. Buong bubong ng bahay nila. Tumba lahat ng puno sa school. Nagsisimula na yung pagbaha, pinakawalan na yung ilog at mabilis ang pagtagos ng baha. So dito, sobrang lakas na ng hangin. Nagising kami ng alas 3, walang kuryente. Tapos nagulat kami dahil sa may kumalabog sa bubong namin. Actually, 10 pa lang, nagsisimula na yung kalabog. 10 p.m. Tapos sumobra lang. Nung 3 a.m. na, tapos nagising na kaming lahat. Tapos yun pala. Wapi na. Ayan, walang kuryente, kaya nakakandila lang kami. So, ayun, pagising namin, mahangin pa siya, pero hindi na kagaya nung gabi. Kasi lumabas din kami noon nung gabi, kaso di ko na na-video. Pero sobrang lakas talaga, winawagwag niya yung punong yan, winawagwag niya. Tapos, yan yung nangyari, yan yung bubong ng kapitbahay namin. Meron pa dun sa kabila, sa kapitbahay pa namin isa. Diyan sa bahay na yan, dun sa bakod nila, yun, meron pa dun. Tapos, yan yung nakita namin. Yan, na ano yung kuryente, bumabatas yung antena namin na naputol din, nasagi. Tas yan, yung bahay na yun, wala ding bubong, lumipad. Tapos yan, bumabaha, pero galing lang yan sa ulan, yung tubig na yan, hindi pa yan yung baha talaga. Tapos yun yung bubong ng kapitbahay namin na nilipad, pumunta sa bakuran nila. Yan, yung puno doon, ano din, tumba din, buti hindi tumama dun sa bahay. So, ayun yung nangyari paggising namin ng umaga. Yan, yung mga tanim namin, ayan na yung nangyari. Yung mga talong, bumagsak na din. Tapos, yung mga puno, bagsak. Yan, yung puno dyan, ang daming puno, pero bumagsak lahat. Ang ginawa na lang dyan, pinagpuputol na lang lahat kasi baka mamaya kung saan pa mapunta, maano pa sa mga bubungan, sa mga bahay. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, wala na siyang bubong yung... Ayun, sobrang lakas ng bagyo at kagabi pang alas 10 at nagising kami ng alas 3 at sobrang daming nasira dahil sa malakas na hangin, sobrang lakas. Pati dito sa amin ay damang-dama, no? Pero buti lang walang nasira sa amin sa lakas ng hangin. So, sa kapitbahay namin, yung buong bubong nila tumalon sa bahay namin. Buti na lang malakas yung mga yero namin kaya hindi nasira. Pero kung hindi talaga ito malakas, malamang sa malamang sira din yung bahay namin. Eto siya yun. Yung buong bubong ng bahay nila, ayan. Ayan. Yun, mas lalo pang lumalakas yung bagyo, no? Sobrang lakas. At yun, ang daming nasira. At natanggal na rin yung bubong dito. At hindi ko alam kung mag-exercise ako, but yun, kakain na sila. Pero ako mamaya pa. Kasi
7:30 pa lang. So, ayun, mamaya babalikan ko yung kung ano ang mga update dito sa Baguio, dito sa amin. Kung ano pa yung mga nangyayari. Kasi ang lakas pa rin ng ulan. Kung maririnig nyo, yung hangin. Talagang... So, ayun guys. Yan, ginagawa ang aming bubong, kinukumpuni ng aking tatay dahil yun nga, buti tumutulong kasi dito, inayos niya lang para hindi naman problema yung mga bubong maayos. Kaya medyo maingay kasi nagkukumpuni. Tapos kumain na ako but hindi na ako nag-workout kasi nga paano ka makaka-workout sa ganitong sitwasyon ng inyong bahay at ng bagyo, diba? Kaya madulas yung sahig namin kasi nga tumutulo. Tapos may baha na rin dito, tsaka baka mamaya pakawalan yung dam, tapos lalong tumaas yung baha dito sa amin. So ayun, hindi na muna tayo mag-exercise, kalimutan muna natin ngayong araw, pero kumain na ako ng naka-fasting pa rin. Tapos ayun, yun, nag-aayos na lang kami ng mga gamit, tinataas kasi pag nagbaha kasi dito, lampas tao. So ayun, kung makikita nyo doon sa clip na ang daming mga yero, mga puno, ganun. Hanggang ngayon, ganun pa din. Malakas pa rin yung hangin, tas yung ulan sumasabay. Tapos yun. Ayan. Maririnig nyo, diba? Tapos yung kapitbahay namin ng kahawa, kasi yung buong bubong nila halos na lipad ng hangin, lumipat dito sa may taniman namin ng talong dito sa gilid. Buti kamo hindi na yung bubong namin. Tapos ayun, tas yung bahay dun sa amin malapit, ay dun sa tapat namin, dun sa tapat nung dito sa kapitbahay namin, ganun din yung nangyari, nilipad din yung bubong nila. Tas yung isa pa namin kapitbahay dito, yung bubong din nila lumipad na. Tapos yung kulungan dito sa may gilid namin nilipad na din. Buti na lang sa awa ng Diyos, yung sa amin hindi nilipad, hindi nagkaroon ng problema, tulo-tulo lang, ganun. Pero alas 10 pa lang, talagang kinakabahan na ako kasi tulog na sila papa nun eh. Nakabahan na ako kasi nga sobrang ingay na. Tapos may mga kachat pa ako. Yung kaibigan ko, kachat ko pa. Tapos sabi ko, matutulog na ako bago pa umano yung bubong namin pa rin. So yun. Tapos nagising kami ulit ng alas 3. Alas 3 talagang wala kang ibang maririnig kundi yung hangin lang. So ayun, wala kang ibang tapos nawalan din ng kuryente kasi mga kable ng kuryente dito mga putol lahat. Yun, yung mga antena, mga nagsiliparan na. Tapos buti tinanggal yung kuryente. Tapos akala ko pumutok na yung kuryente, yung namin doon kasi nga biglang nawalan ng kuryente. Yun pala yung kable, mga naputol na. So, ayun, yun muna ang update natin sa ngayon. So, ayun, pagising ko dahil nakitulog ako sa tita ko. Yan yung nadatnan ko dun sa harap ng kasi katapat nila yung school, sa elementary school, tsaka high school, sa Paralaya. So, ayun yung tumambad sa akin pagising ko. Yung mga puno, ang lalaki kasi ng mga puno dyan, lahat tumba. Ayan, ganyan yung nangyari. So, ayun yung nangyari. Dapat, uuwi na ako. Tapos, tapos, tinakpan na yung bata dyan. Para yung mga kalat na masyadong pumunta dito. Tapos, ayan, sobrang lakas ng agos ng tubig.
So, eto, paliko na sa amin. So, ganyan na yung tubig. Lampas na siya ng bukong-bukong. So, ayun, ganun. Sobrang bilis ng agos ng tubig. So, ayan, pauwi na ako dyan. At malapit na ako sa bahay namin. Inangat na yung bisikleta ng kapitbahay namin dahil nga sa yung baha, patas na ng pataas. At lahat ng tao ay busy na sa kakaangat ng mga bagay-bagay sa kanilang loob ng bahay, mga gamit-gamit. Busy na silang lahat. So, ayun, pati yung papa ko busy na din siya kasi nga madami siyang iaangat, lalo na yung sa bodega namin. So, ayun, marami. Yan, yung bahay namin. Ayan, ganyan siya. So, ayun, pinapasok na pala yung bahay namin ng tubig. So, ayun, ganun ang nangyari. Tumulong lang ako saglit. So, ayan, yung sa labas ng bahay namin. Ayan, mga inaangat na mga bakal-bakal. So, ngayon ay ating day 4 na. Hindi ako nakapag-outro sa ating day 3. Kaya pagsasamahin na lang natin yung day 3 and day 4. So, hindi na naman ako nakapag-exercise ngayon. Dahil kung maririnig nyo ay nag-aayos kami ng aming bahay. Dahil baha na po, pinakawalan na ang ilog dito sa amin kasi apaw na siya. So, yung mga gamit namin sa likod, basta yung sa likod, yung mga kahoy-kahoy. Tapos, nagtataas na. Tapos, yung dito naman, next, pagtapos ng sa labas, yung mga upuan dyan sa likod, and yung mga kama dun sa kwarto, yung mga, eto, ayan, yan. Itataas lahat yan. So, yun, tumulong ako kanina sa labas na mag-abot-abot ng mga bagay-bagay para mabilisan ang trabaho at dito naman sa taas dahil mabilis ang flow ng baha. So, ayun. Hindi ako dito natulog kagabi. Doon ako natulog sa tita ko dahil nag-aalala yung isa kong tita na wala kasing kasama yung isa kong tita dito. So, nakitulog muna ako doon para may kasama siya dahil nung kasalukuyan na humahangin at yung bagyong Ulysses ay kinabahan na siya kasi yung katapat nilang bahay, yung lola ko, ang taas kasi ng bahay, ginagawa baka mamaya bumagsak sa bahay niya. So, ayun, wala siyang kasama. Kaya sinamahan ko siya. So, ayun, okay naman yung pagtulog doon. At pagkagising ko kasi ng umaga, pinakausapan niya ako, napakainin muna yung mga aso niya. So, ako na muna yung nagkasikaso sa aso niya. Tapos, pinakain ko. Tapos, yun, nilaro lang na onte. Tapos, umuwi na rin ako. Tapos, pag uwi dito, tumulong na ako pagtapos kong kumain. So, ayun. Tuloy pa rin naman yung fasting ko, pero yung workout medyo natigil dahil sa baha. So, ayun. Kasi kailangan namin asikasuhin muna yung bahay bago yung sarili. So, yun. So, ayun. So, ayan po. May pan si ate ko habang tinutusan ako. Feeling vlogger na rin siya. So, ayun. So, ayun, mabalik tayo at eto pala i-explain natin kung ano ang mga kaganapan dito. So, ayun nga, bumabaha na at maraming ginagawa ang mga tao, busy silang lahat. Tapos, hindi pa rin kami tapos at malapit na sa aming hagdan yung malapit nang pumunta sa hagdan namin yung baha dahil sobrang lakas nga ng flow ng tubig. So, ayun ang ingay ng mga kapatid ko at ayun, ganun.
So, ayun. Tapos na tayo. Patapos tayo sa labas. At dito naman sa loob. So, yun. Nakita nyo naman kung ano yung mga nakita ko kaninang umaga. At pataas na siya ng pataas. So, ayun. Dito ko na i-close ang vlog na ito. At yun. Dito ko na i-close ang vlog na ito. Paalam!